Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jeffoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi or hindi lumalaki ang negosyo mo. Sari-sari store mga kanegosyo versus grocery store. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nung nagsisimula ako magnegosyo, hindi ko pa alam yung Focus in One, hindi ko pa alam yung community ng mayaman, hindi ko pa alam na hindi may scale up ang sari-sari store sa business model level 2. Hindi ma-apply ng franchising ang sari-sari store, hindi ma-apply ng licensing, hindi ma-apply ng platform, hindi ma-apply ng manpower, software. Dahil sobrang daling buksan ng sari-sari store mga kanegosyo. At hindi sarili mo ang produkto dyan, hindi sa'yo yung product dyan, reseller ka lang nila. Habang buhay kang reseller mga kanegosyo. Well, kung hindi ko sinasabing isara mo yung sari-sari store mo. Pinapaliwanag ko lang yung business model ng sari-sari store at grocery store. Dahil may nagsasabi kasi na ang sari-sari store kapag lumaki magiging grocery store. Mali po yan mga kanegosyo. Bilang dating may-ari ng sari-sari store, hindi po totoo yan. Hindi natin may scale up sa level 2 ang sari-sari store. Magtayo ka ng sari-sari store, bukas makalawa may katabi ka ng sari-sari store. Bakit sari-sari store yung napili ko negosyo? Una, hindi ako marunong magluto. Madali buksan yung sari-sari store. Ang purpose ko lang talaga noon, gusto ko pasukin yung mundo ng pagninegosyo at matuto. Kumbaga hindi pa para yumaman. Kumbaga parang to learn lang. Kaya ako nag-resign sa work ko as a sales at nagtayo ng sari-sari store. At magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera, namili ka muna ng produkto mo, at kikita ka lang the moment na naibenta mo na yung item or product. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan mo na ni supplier yung may-ari ng grocery store at babayaran ng may-ari ng grocery store kay supplier. Supplier, the moment na nabili yung product within 3 to 4 months pa. Cash flow gaming mga kanegosyo. Panalo dito yung may-ari ng grocery store. Sa loob ng 3 buwan, pwede niya magamit yung pera na pambayad ng bills, pambayad ng kuryente, rental, empleyado, mabilis na transaction na pagkita ng pera. Para kang umutang sa bangko na walang interes mga kanegosyo. Ayan yung pinagkaiba niya sa sari-sari store. At lalong lumalaki ang grocery store, lalong lumalaki yung kita na may-ari ng grocery store. Platform business model po ang grocery store mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, sikapin mo mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa labanan to bilang negosyante mga kanegosyo. At mapapansin nyo yung mga kumikita ngayong kainan na nagtitrending, sila yung mga kumikita ngayon ng malaki sa sales dahil sa original content. Kaya kasama na to sa laban natin mga kanegosyo.
At kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe mo naman ako. Comment mo lang sa baba kung may sari-sari store ka. Comment sari-sari store. Heart mo na rin to, like mo na rin. At kung dumadaan tayo sa pagsubok bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.